2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ng aking dapat kong takbuhin. At nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang turo ng gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yun, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputok sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbabalik. Purihin po pagkakabasa ng kanyang buhay at mapangyayang salita. Mga kapatid, mahalaga po na malaman po natin ang salita ng Diyos. Alam ko po na may kanya-kanya po tayong relihiyon. Subalit gusto ko lang sabihin sa inyo, relihiyon po, mabuti naman po yan nakakatulong sa tao. Pero tandaan po natin, wala pong relihiyon na mapagiging sa tao. Si Kristo lamang po ang kailangan po natin para tayo ay maligtas. Kaya ang gusto ng Panginoon, lagi natin alalahanin ang Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon na hindi mo na madama ang tamis mo. Mga kapatid, hindi tayo dapat matakot. Dahil ang ating isang kapatid ay kapiling na siya ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, makilala pa natin siya ng lubusan. Tanggapin po natin ang Panginoon Jesus bilang sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. Maliwanag po ang sinasabi ng Bible. Ang sabi sa aklat ng Hebreo 9:26, itinakda na sa mga tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Lahat po tayo ay hukuman ng Diyos. Mabuti man o masama ang ginawa natin dito sa lupa, lahat tayo magbibigay sulit sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang sinasabi ng Panginoon. Dalawang lugar lamang ang matutunan ng tao at tayo na may langit at impyerno. Ang impyerno po ginawa ng Diyos para kay Satanas. Ang langit po ginawa ng Diyos para sa mga tao na mamahal sa Kanya. Kung talagang tayo po ay lumalapit sa Diyos, pumahal po natin ang Diyos. Kapag tayo pumalaw sa puso ito, tiyak na makakapiling po natin ating Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Gaya ng isang aking kapatid na ito. Siya ay masaya, maligaya po siyang sa piling ng Diyos. Wala na siyang sira, wala na siyang sakit, habang kaligayahan na lamang ang kanyang tinatamasa. Kaya ang gusto ng Panginoon, makilala pa natin ang Panginoon ng lubusan. Huwag tayong mag-alinlangan dahil alam natin lahat tayo ay papanaw. Lahat tayo ay mamamatay. Ang kagandahan doon kapag tayo po may personal relasyon sa ating Panginoon Jesus. Kapag tayo po ay napagago dito, malay natin susunod sa makalawa tayo na susunod dito. Pero hindi tayo dapat matakot. Dahil alam natin, kapiling natin ating Panginoon. Amen. Kaya ito po ang sinasabi ng Apostol Pablo. Saganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinapan. Ito ay dapat natin malaman bilang mga Kristiyano. Dapat patuloy po natin basahin ang ating salita ng ating Panginoon. Okay po. Mahalaga po na malaman po natin ang katotohanan mga minamahal. Kapag nalaman po natin katotohanan, sigurado, ipaalala ng Diyos sa about sa atin. Sige po tayo lahat ay nanilang kumasi tayo mananalangin.